Hindi lang relief operation ang kailangan ngayon ng mga nabahaan mga kababayan, kundi relief from corruption. Dahil eto na. Eto na. Eto na talaga mga kababayan ang resulta ng malawakang korupsyon dito sa ating bansa. Na bilyon-bilyon, trilyon-trilyon pa mga kababayan ang budget ha. Diyan sa flood control, pero anong nangyari? Halos lahat na lang ng bagyo mga kababayan. Binabaha ang ating kanayunan. Ngayon lang ito eh. Hindi naman ito ganito dati mga kababayan. Ilang bagyo na ang ating naranasan. Yung ibang bagyo, bumabaha pero konti-konti lang. Hindi talaga katulad ngayon mga kababayan na malawakan dahil ewan lang natin saan napupunta ha. Etong trilyones mga kababayan na flood control projects. Okay lang sana, hindi kami magrereklamo kung wala kayong nilagay na pondo dyan na trilyones kung sino ang nakikinabang. Pero nakakalulang halaga ng pera mga kababayan ang inilagay dyan para masugpoy ang baha. Anong nangyari? Baha pa rin dahil wala nga tayong nakikita ng flood control project. Saan na yung 1.4 billion per day? May panoorin po natin ha. Pagod na sa pangunahing problema ng ating bansa. Ito yung korupsyon, higit na korupsyon at talamak na korupsyon. And here we are again, tama yung sinasabi mo, it has become a vicious cycle. Dalawa lang maharlika ang panahon o season sa Pilipinas. Wet and dry. Tag-ulan at tag-init, tapos hindi pa napapaghandaan mga kababayan. Tapos si PBBM kung tatanungin, di ba laging bukang bibig niya, El Niño, drought is coming. Kung ano-ano ang mga pinagsasabi mga kababayan. Ngayon, binaha. Alam naman natin kung kailan ang tag-ulan. Alam naman din natin more or less ilang bagyo ang bumibisita sa ating bansa kada taon. Alam din natin more or less kung saan yung palagi ang entry point ng bagyo. And yet, pati mga rubber boats, wala. At ang balita mga kababayan, ginagawang negosyo ngayon ang mga rubber boats. Yung rescue sa family, 5,000 daw isang boat o ganyan. Pero ang sabi, yung mga private persons na din doon ha. Na supposedly mga kababayan, trabaho yan ng gobyerno. O ngayon, magbabayad pa ang mga tao para ma-rescue. Kaya pala mga kababayan, mayroong boat buying. Diba? May nagbigay ng 500 pesos mga kababayan doon sa baha. Ano yon? Para sabihin, ikaw na lang ang magpamasahe ha. Pamasahe mo ito sa, mayroong bangkang na mamasahero dyan. Mio. Makikita mo, walang ginawang paghahanda ang administrasyon ni Bongbong Marcos sa pang-ilang baha na ito. Hindi July na walang kadala-dala, no? Wala talagang paghahanda mga kababayan. Tsaka pa lang pagpambahiting nung nasalanta na ng bagyo ang mga bayan. Lubog na sa baha. Ngayon pa, mag-prepare tayo. Ngayon, check na agad yung kasinungalingan nila pagdating sa flood control funds na 500 billion pesos. Grabe. Sa loob ng 2 taon nung bagyong Karina. See? Ito lang makailan, itong Setyembre, I think, yung bagyong Enteng, lubog na naman ang malaking bahagi ng Pilipinas. At ito na naman, Setyembre lamang yun, Oktubre pa lang, 1 buwan nakakalipas, lubog at marami na namang namatay. Nakakalungkot at nakakagalit dahil this is not the kind of life that we all deserve. And to think mga kababayan ha, sa administrasyong ito mga kababayan is the highest na mayroong budget dyan sa flood control. Sino ang nakikinabang dyan? Sino ang mga contractor dyan? Bakit hindi yan i-audit? Tapos ang isip ni BBM mga kababayan ha, ayaw na yung dredging. Diba sa mga dati, ayaw niya yung dredging yung mga silt dyan sa sa mga sapa na kinukuha yung mga para lumalim. Dahil ang sabi niya, babalik din daw ang mga silt mga kababayan. Everywhere that we dredge, bumabalik din Oo nga, babalik. Kaya nga, dapat mini-maintain yan Sinabi niya mismo ni PBBM mga kababayan na hindi daw siya masyadong in dyan sa pagpapalalim sa mga sapa dahil marireplace lang daw ng silt later on. At least, dinidredge mo. Anong gusto mo? Na le-level na yan, yung mga ilog dyan sa sa lupa. Natural, babahain ka. May budget ka, anong gagawin mo dyan? Wala ka na lang gagawin. Hindi ito yung buhay na nararapat sa mga Pilipino. Maging ikay mayaman,
maging ikay middle class, maging ikay katamtaman lamang, o hindi kaya higit sa lahat kung ikay mahirap. We all deserve more. We deserve more from the government. That's why we demand for transparency, accountability dito sa mga namumuno sa ating gobyerno ngayon. And this is what I stand for. And that is why I joined itong ating midterm election for next year. Di ba ngayon lang nangyari yan, mga kababayan, sa panahon ni BBM? Kaunting bagyo, baha agad. Dati-rati, occasional lang yan eh. Ngayon talaga, grabe. At sa panahon din ito, pinakamalaki yung flood control na budget. Yeah. Tama po kayo. Sabi nito si Vic Rodriguez dahil yan sa corruption. Si Vic na 2 season lang ang Pilipinas, wet and dry, di ba? Nakita ng taong bayan ngayon na sobrang palpak po talaga yung disaster preparedness. Doon pa nag-prepare ha? Doon pa nag-prepare kung kailan nagbagyo na ng mga kababayan. Tapos yung mga litrato talaga, grabe. Mas marami pang litrato kaysa sa plano. Ha? Halatang pictorial lang, mga kababayan. Sa unang tingin, nakala mo kung, magtatrabaho, pero, hello, may tinuturo lang, mga kababayan. Halata masyado. Sila lahat talaga ang nagtuturo. Yung isa nagturo pa doon sa lamesa lang. Walang tinuturo, mga kababayan. Para as if lang na may tinuturo dahil hindi niya abot eh. Para lang as if sa picture lang. Ako po ay nakaupo na bilang isang senador. Ano yung measure na pwede mong magamit or idea right now na sa tingin mo yung ma-implement sa taong bayan? Yan talaga anti-corruption drive. Yan talaga ang kailangan ng mga kababayan. Magpi-press briefing o magbi-briefing dito sa gobyerno kung saan yung mga tao ay lumubog na nga. Kung wala po talagang walang paghahanda. So we all know that already. You, as a public servant, ano yung measure na pwede mong magawa? Nahin natin, Marlica, papagod na tayo, magalit na tayo. What we need is relief. Patawa-tawa lang kami, pero gusto na naming mangagat ng mga kuting dyan. Relief from corruption. Pahinga, hinto, pause sa corruption. Not another relief operation. Yung relief operation, pantawid lamang yan. Pero hindi kasi natin nasusubaybayan yung buhay ng nasalanta ng bagyo. Pag alis yung nagbigay ng relief operation, hindi naman natin sila kasama yung mga nasalanta ng bagyo. Ang problema pa niyan, mga kababayan, pati dyan sa relief operation, dyan pa nila idadaan ang corruption. Na nagwawalis, naglilinis ng putik na pumasok sa kanilang bahay. Yung kanilang mga appliances na nasira. At yung kanilang mga salaset na nabaha, nalubog sa tubig, kinakailangan nilang palitan yan. Wala na ho tayo ron. Wala nang relief na tapos, sabi ni PBBM, yung mga budget na pang ayuda sabi niya, ubos na yun. Tagal ng ubos. Ang laki ng budget pang ayuda, mga kababayan. Wala ngang baha, walang sakuna. Nagbigay ng ayuda. Ngayong mayroon ng sakuna. Kulang daw sa budget pang ayuda. Sariling kayod na naman nila yan. Kaya ang kinakailangan talaga natin, yung aking pag-anyaya sa higit na nakararaming Pilipino, join me in this campaign at isulong natin itong war on corruption. Ulitin ko sa iyong programa, Maharlika, ang punot dulo, the alpha and the omega ng maraming problema nating mga Pilipino dito sa Pilipinas ay ang budget at ang korupsyong ginagawa nila sa budget. Sino nga ba ang may hawak ng budget ngayon? Sinasaldi ko. Ako, Bicol Party List. O taga Bicol, singilin nyo si saldi ko. Sobrang laki. Billions and billions of pesos ang binadget para sa flood control dyan sa lugar niyo. Singilin nyo. If only, ipinatupad at ginamit sa wasto. Yung 500 billion pesos flood control funds. Hindi lang nga yan. Mas malaki pa sa figure na yan, mga kababayan. Hindi natin sila titigilan dito. Sisingilin natin sila rito dahil marami na namang buhay ang nakitil. Marami na namang batang namatay dahil sa korupsyon ninyo dyan sa 500 billion pesos flood control funds na yan. Nasaan yan? Inubos ninyo in a little over 2 years. Sa tingin natin, mga kababayan, mas malaki pa. Dyan sa sinasabi niyang 500 billion. Aabot niya ng trillion siguro Trillions na trillions since, mga kababayan. And then here you are again,
pushing for the passage of the proposed budget for next year amounting to 635 trillion pesos. Magkanong pera na naman? Tapos, dyan sa budget na pinopropose sila mga kababayan ha, halos 900 billion dyan mga kababayan para sa ayuda. Ayuda pa more. Tapos pagdating ng sakuna, walang pang ayuda. Ng budget ang inyong nanakawin dyan. Mga kababayan, magalit na po Tawatan. tayo. Hindi ito ang buhay na kinakailangan natin. Ilang bata pa ang mamamatay. Ilang probinsya pang kailangan mong ilubog sa baha para tayo magsama-sama at labanan itong panlulokong harap-harapang ginagawa sa atin. And when I will be blessed with your mandate, kung ako po ay pahihiramin ninyo ng inyong mandato at maging senador, pangungunahan ko, sinabi ko na ito, ang tunay na oposisyon at ang ating babantayan ay ang budget. Sapagkat uli, maniniwala ako na ang alpha and the omega of our problem is the budget and their corruption and their greed. Yan ang problema natin, Marlica. See? Hindi lang relief operation ang kailangan, kundi relief from corruption. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.